Guni-gunihin ang isang mundo kung saan ang mga mababait na higanti ng karagatan, ang mga humpback whale ay naging mga halimaw ng dagat, kung saan ang mga pamilyar na pagkaing dagat sa ating hapag, ay nagtataglay ng sinaunang sakit. Kaya ba ng tao, na nagpapakataas sa tuktok ng food chain, na labanan ng puot at paghihiganti, mula sa kalawakan ng karagatan, isang mangingisdang Peruvian, gaya ng nakagawian, ay maagang pumalaot. Matapos mahanap ang tamang pwesto, bihasan niyang inihagis ang lambat, ngunit nang hatakin niya ito, nakaramdam siya ng matinding puwersa mula sa ilalim ng tubig. Ang resulta, nawalan ng balanse at nahulog sa dagat, habang pinapanood ang lambat na unti-unting lumulubog. Huminga ng malalim ang mangingisda at sumisid ng malakas sa ilalim ng dagat. Sa anumang paraan, hindi niya pwedeng mawala ang kanyang ikinabubuhay. Ngunit nang handa na siyang putulin ang lambat na nakasabit, biglang dumilim ang buong ilalim ng dagat. Tumingala ang mangingisda, nakita niya ang napakaraming isda sa dagat na sumugod patungo sa kanya. Kinaumagahan, ang bangkay ng isang killer whale na may bigat na 30 tonelada ay napadpad sa buhanginan. Ang katawan nito ay puno ng mga sugat, malinaw na namatay dahil sa pag-atake. Malamang na nagdududa si Leon mula sa Marine Research Institute. Sino kaya ang pumatay sa napakalaking hari ng karagatan? Isa lang ang posibleng salarin na maisip niya, ang mga mangingisda sa kalapit na baybayin. Mabilis na nagtungo ang isang grupo ng mga investigador sa pinakamalapit na nayong pangisdaan. Personal na hinanap ni Leon ang isang matandang mangingisda na kakilala niya. Pagbanggit pa lang niya sa balitang pagka-stranded ng killer whale, biglang tumahimik ang matanda at saka sila dinala sa isang daungan. Narito ang isang nasirang bangkang pangisda. Ang lambat ng bangka ay halos batasin ng isang napakalakas na puwersa. Sinabi ng matandang mangingisda na kaninang umaga, nang sila'y pumalaot, inatake sila ng mga killer whale. Para protektahan ang kanilang buhay, kinailangan nilang gumamit ng armas para lumaban. Hindi makapaniwala si Leon. Bagamat mabangis ang mga killer whale, napakalapit naman nila sa mga tao. Hindi sila basta-basta aatake ng bangkang pangisda. Ayaw na ring magpaliwanag ng matandang mangingisda. Sa tagal na niyang nangingisda, ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Nang makita niya ang sira sa bangkang pangisda, naramdaman niyang hindi nagsisinungaling ang matandang mangingisda. Kaya agad akong bumalik sa institute para mag-research. Dapat sana lumipat na ng ibang lugar ang mga orca rito, ilang buwan na ang nakalipas. Bakit kaya ayaw umalis ng orca na to? At bakit niya inaatake ang mga tao? Dahil sa mga tanong na to, pinuntahan ko ang girlfriend kong part-time tour guide. Madalas kasi niyang dinadala ang mga turista sa dagat para manood ng mga balyena. Paulit-ulit ko siyang pinag-iingat. Sayang lang at hindi niya pinansin. Para kasi sa kanya, kaibigan niya ang mga orca, katapatan ng tao, pero hindi na ganoon ang iniisip ni Leon ngayon. Para sa kaligtasan, sinubukan niyang subaybayan ang mga galaw ng mga killer whale sa dagat. Gaya ng inaasahan, marami pa ring killer whale ang papalapit sa baybayin. Agad na tinawagan ni Leon ang kanyang kasintahan para mag-ingat, pero laking gulat niya, tuwang-tuwa pa ito at sinabing, ang bangka ng kumpanya ay naghahanda ng dalhin ang mga turista sa dagat. May kutob si Leon na may mangyayaring masama, pero hindi niya pwedeng makialam sa normal na trabaho ng kanyang kasintahan. Kaya minaneho niya ang kanyang bangka para tingnan ang sitwasyon ng mga balyena. Mga mamamatay tao bago pa man naisuot ni Leon ang kanyang headset. Isang malaking nilalang sa ilalim ng dagat ang dahan-daang lumangoy papalapit. Isa itong adultong humpback whale. Isang napakalumanay na mamal sa karagatan. Ngunit si Leon ay labis na kinakabahan, palagi niyang nararamdaman ang titig ng nilalang. Puno ng lamig at nakamamatay na hangarin, hanggang sa muling lumubog sa dagat ang humpback whale. Nakakahinga ng maluwag si Leon, ngunit hindi niya alam na ang kanyang kasintahan ay nagdadala ng isang malaking grupo ng mga turista. Huminto ang malapit na balyena sa bangka. Tuwang-tuwa ang mga turista, lalo na nang tumalon ito sa tubig. Lahat ay napasigaw sa tuwa. Sa gitna ng saya, may iba pang narinig si Leon na nagmamasid. May nakita siyang 4 na balyena sa malayo. Mabilis na lumalangoy ang mga killer whale patungo sa kanila. Patungo sa bangka ng kanyang kasintahan. Nag-aalala si Leon. Para siyang nasusunog sa pag-aalala. Agad niyang pinaandar ang bangka patungo sa kanyang kasintahan. Gusto kong gumamit ng radyo para magpaalala. Sayang lang at walang sumasagot sa loob ng cockpit. Ang mga pasahero sa yate ay namamangha sa kahanga-hangang katawan ng humpback whale. Ngunit nang tumalon ang kalaban mula sa ibabaw ng dagat, lahat ay natakot at nanlaki ang mga mata. Dahil ang bagsak ng humpback whale ay mismo sa kanilang yate, nang madurage ang barko, isa-isang nahulog sa dagat ang mga pasahero. Ngunit simula pa lamang ito. 4 na mababangis na killer whale ang sumugod sa karamihan. Sinimulan na nilang atakihin ang lahat nang dumating si Leon. Magulo na ang dagat at sunod-sunod na hinihila ang mga tao pailalim. Ginagawa ko lang ang lahat ng aking makakaya para mailigtas siya. Napakahirap bago ko nakita ang kasintahan ko. Inihanda ko na siyang hilahin pataas ng biglang.
Sa loob ng mahigit 10 araw pagkatapos noon, laging nalulungkot si Leon dahil sa pagkawala ng kanyang kasintahan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit inaatake ng mga killer whale at humpback whale ang mga tao. Kaya naman sinisikap kong alamin ang dahilan. Nangako ang lalaki sa kanyang sarili na tiyak na hahanapin niya ang dahilan ng pagbabago ng mga balyena. Ngayon, nakatanggap si Leon ng isang napakahalagang clue. Isang malaking barkong pangkargamento sa karagatan ng Canada ang inatake rin ng mga humpback whale. Ayon sa kapitan, walang anumang pag-uudyok na ginawa ang mga tripulante ng barko. 2 humpback whale ang biglang lumundag ng mataas. Bumagsak sa barkong pangkargamento nila. Nagdududa si Leon. Ano kaya ang motibo ng mga balyena sa aktibong pag-atake? Nang suriin ang barkong pangkargamentong nasira, may napansin siyang kakaiba. Noong nagsisimula pa lang, nilinis ng husto ng mga tripulante ang labas ng katawan ng barko. Pero pagkatapos lang ng mga 10 araw, ang ibabaw ay puno na ng mga tahong. Kumuha si Leon ng ilang sample at agad itong dinala sa laboratorio para masuri. Kinumpirma ng biologist na mga talaba nga ito. Ngunit hindi na sila lumalangoy kapag nag-mature na. Sa madaling salita, ang mga talaba sa barkong paninda ay kusang dumami at nanganak ng napakarami sa loob lamang ng mahigit 10 araw. Isang bagay na hindi kayang gawin ng kahit anong uri ng shellfish. Napansin ng kasama niyang babae na may puting likido na umaagos mula sa loob ng isang talaba. Hindi rin matukoy ng biologist kung ano iyon. Kailangan itong dalhin sa isang propesyonal na laboratorio para masuri. Hindi ko alam kung kailan lalabas ang resulta. Medyo nag-aalala si Leon, kaya nagdesisyon siyang i-dissect ang nakadaong na killer whale. Marahil ay may matutuklasang kakaiba mula sa katawan nito. Kaya sa tulong ng ilang assistant, mabilis na hiniwa ni Leon ang killer whale. Wala namang kakaiba sa mga bituka at laman loob nito. May nakita lang siyang parang namuong dugo sa utak nito. Parang kabute na kumapit sa tisyo ng utak. Pero ang eksaktong detalye ay kailangan pang masuri. Kasabay noon, sa isang kapuluan sa Pasipiko, isang tauhan ng search and rescue team, si Charlie, ang nagtipon ng kahoy panggatong at bumalik sa bantayan. Nangungupahan siya rito ng mag-isa ng mahigit kalahating taon dahil sa isang aksidente na nagdulot ng sunog sa laboratorio. Naparusahan si Charlie kaya napadpad siya sa liblib na lugar na ito. Gabi-gabi, video call lang ang paraan niya para makausap ang mga kaibigan at kasamahan sa malayong tanggapan para maaliw ang sarili. Ngunit bigla na lang, isang buoy sa karagatan ang nagbigay ng babala. Hindi nagdalawang isip si Charlie at dali-daling sumakay sa isang speedboat patungo sa buoy. Mukhang normal naman ang dagat, kaya nagsuot na lang ng protective gear ang babae. At sumisid para i-check ang sitwasyon. Isang fishing net pala ang nakapulupot sa detector. Pero nang tatanggalin na niya ito, biglang nawala ang warning signal ng boya. Biglang nanlamig si Charlie. May nakakatakot nga kayang nilalang. Sa kailaliman ng dagat. Pag-ahon ni Charlie, wala na ang speedboat na nakatali sa boya. Luminggalinggi siya at itinali ang detector sa boya. Mabilis siyang lumangoy para habulin ang speedboat bago siya mawalan ng lakas. Napapagod na si Charlie at Leo habang lumulutang sa tubig. Hinihingal na umahan sa bangka. Napakahirap ang mapag-isa rito. Para bang isang iglap lang, sumunod na ang araw. Isang helikopter ang lumapag sa mga isla. Dumating na ang mga tao mula sa Research Institute para kay Charlie. Sa wakas, nakita na niya ulit ang mga matalik niyang kaibigan pagkatapos ng maraming araw. Ang paghihiwalay lang pala ang dahilan kung bakit sila medyo nahihiya at natatawa. Nasira kasi ang winch na ginamit sa pag-angat kahapon. Habang inaayos ito, kinausap ni Charlie ang mga kaibigan niya. Nang muling lumipad ang helicopter, malungkot siyang tumingala sa langit. Isang grupo ng mga kaibigan, dumating ng mabilis, umalis din ng mabilis. Hindi matiis ni Charlie ang kalungkutan, kaya pumunta siya sa bar para uminom. Dito niya nakilala ang isang binatang lalaki na ka-vibes niya. Ang resulta, ng gabing iyon, nagkaroon sila ng relasyon. Nalaman niyang kailangan ni Charlie na pumunta sa dagat para magpakawala ng naayos na probe. Voluntaryong nagpahayag ang boyfriend niya na gusto niyang sumama dahil napakadelikado na mag-isa sa dagat. Nang magtulungan silang dalawa na ibaba ang probe sa dagat, biglang may nakita ang kasintahan sa ibabaw ng dagat, isang lumulutang na ice block na kumukulong. Malinaw na alam ni Charlie kung ano ito nang makuha niya ito. Kumuha siya ng lighter. Ipinaliwanag ni Charlie na ito ay isang methane compound na tinatawag na burning ice o yelo na nasusunog mula sa ilalim ng dagat. Naglalabas ito ng methane dahil sa mataas na pressure at mababang temperatura ng kapaligiran, kaya nagiging yelo ito. Paminsan-minsan ay may nababasag at lumulutang pataas. Pero ang kasintahan ay may seryosong mukha.
Hindi lang pala konti ang lumulutang ngayon. Nagulat din si Charlie. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono. Ire-record niya ang kakaibang pangyayaring ito pagbalik nila sa bantayan. Agad na iniulat ni Charlie ito sa mga nakatataas. Ganito kalaking lumulutang na yelo na nasusunog. Malamang may nangyayaring kakaiba sa ilalim ng dagat. Seryoso ring tinutukan ng mga nakatataas sa headquarters ang hiling ni Charlie, na agad na gamitin ang underwater detector para malaman ang dahilan. Kasabay nito, sa kailaliman ng dagat sa baybayin ng France, isang matako na yulang ang dahan-daang lumalapit sa kulungan. Matapos itong mahuli ng bangkang pang-isda at dumaan sa iba't ibang lugar, agad itong naging sangkap sa ibabaw ng chopping board, pero habang hinihiwa ito ng chef, may napansin siyang puting likido na umaagos mula sa buntot nito. Medyo nagduda ang chef, kaya lumapit siya para tingnan. Hindi niya inaasahan na ang yulang ay maglalabas ng maraming likido. Medyo nainis siya, pinunasan ang mukha, at inutusan ang katulong na mag-asikaso sa may sakit na yulang. Ang resulta, itinapon ito ng utility worker sa food processor at dinurog. Nataman din siya ng likidong hindi malaman ang pinagmulan. Kinagabihan, biglang nakaramdam ng discomfort ang chef. Panay ang lamig ng pawis niya. Naisipan niyang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. At pagkatapos ay biglang natamba at namatay. Kinabukasan, bigla ring nawalan ng malay ang kusinero. Dinala sa ospital, sunod-sunod na naganap ang 2 kaso ng impeksyon, na agad nakaagaw ng atensyon ng doktor na siyang gumamot, matapos ibili ni Cecile sa mga kasamahan na bantayang mabuti. Ang mga pasyenteng may kaparehong sintomas, agad siyang pumunta sa restaurant, kung saan nangyari ang insidente para alamin ang sitwasyon. Sinabi ng waiter kay Cecile, na bukod sa head chef at sa kusinero, nakahawak din sa malaking yulang-ang. May nagtapon daw na janitor sa shredder, kaso absent din siya ngayon. Biglang kinabahan si Cecile. Gamit ang address na binigay ng waiter, agad siyang pumunta sa bahay ng janitor. Bukas ang pinto. Nag-aalala siyang pumasok. Biglang tumunog ang telepono niya. Yung kusinero na dinala sa ospital kaninang umaga. Bigla na lang nag-convulse, tapos nanlaki ang mga mata, at tumigil ang paghinga. Hindi pa nakakababa ng telepono si Cecile nang makita niya ang janitor. Hindi ko alam kung kailan namatay sa kwarto. Matapos iulat ang insidente sa pulis, dali-dali siyang bumalik sa laboratorio. Pamatak ng isang patak ng sample ng dugo ng chef, pagkatapos ay pamatak ng kanyang dugo doon. Isang nakapangingilabot na tanawin ang nangyari. Ang bakterya ay walang tigil na nilalamon ang mga sel ng dugo niya. Napagtanto ni Cecile na ito ay isang uri ng bakterya na Vibrio vulnificus. Karaniwang nakakahawa sa pamamagitan ng sugat o pagkain ng hilaw na seafood. Ngunit karaniwang hindi nakamamatay. Ngunit ang uri ng bakterya na ito ay hindi lamang kayang lampasan ng immune system ng katawan. Nakakapangilabot ang bilis ng pagkalat nito sa mga cells. Malamang nag-mutate ito sa panibagong uri habang nagdiriwang pa si Cecile na wala ng ibang nahawa. Isang tagahugas ng kotse ang nagpapatawa sa babaeng nasa loob ng sasakyan. Pero agad siyang nakaramdam ng pagkahilo. Napasubsob siya sa harap ng kotse, pilit na inaalalayan ang sarili. Medyo nainip ang driver at pinagmadali siya. Pagkatapos ay nakita niyang samuka ng itim na dugo ang tagahugas. Natamba ito at nawalan ng malay. Dali-daling dinala sa ospital ang tagahugas. Dinala sa ospital ngunit siksikan na ito. Sunod-sunod ang mga pasyenteng may parehong sintomas na nagpapakonsulta. Dumating ang iba't ibang eksperto sa pinangyarihan. Gusto nilang matukoy agad ang pinagmulan ng impeksyon ngunit marahil si Doktora Cecile lang ang lubos na nakakaintindi sa sitwasyon. Ang bakterya na ito ay siguradong hindi airborne. Kung hindi, mas marami pa sana ang nahawa. Bigla niyang naalala ang sinabi ng waiter, na itinapon daw ng patay ng janitor ang malaking yulang sa garbage disposal. Mukhang kumalat na ang bakterya sa water system ng lungsod. Agad na natarante si Cecile. Bumili agad siya ng isang drum ng purified water at bilinsa. Asawa na ilayo ang mga anak sa dalampasigan at huwag uminom ng tubig mula sa gripo. Nakikita na niya ang pagdating ng isang malaking krisis. Pero ito pa lang ang simula. Sa kalangitan sa ibabaw ng karagatang Mexico, isang marine biologist, si Dr. Seeger, ay sumakay ng helicopter papunta sa isang oil rig. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng pag-aalala, para bang may nakita silang hindi kapani-paniwala, dahil habang nagsasagawa sila ng oil exploration sa ilalim ng dagat, may natuklasan silang isang kawan ng puting bulate. Umaasa ako na titingnan ni Dr. Seeger. Noong una, akala ni Seeger na walang gaanong problema. Ito lang ay mga iceworm, na karaniwan sa ilalim ng dagat. Paminsan-minsan, kumakain sila ng kaunting frozen methane. Ngunit dagdag pa ng eksperto sa kapaligiran na si Tina. 2 araw bago sila natuklasan, sumasakop lang sila ng humigit kumulang 50 metro kwadrado. Ngunit ngayon, kumalat na sila sa buong dagat. Bahagyang nagulat si Dr. Seeger at inutusan ng probe na lumapit pa sa ilalim ng dagat. Hindi niya inaasahan na sa sumunod na segundo, biglang nawalan ng signal ang monitor.
Hanggang sa 1 minuto ang lumipas bago ito bumalik sa normal. Ipinaliwanag ng mga tauhan na madalas itong nangyayari nitong mga nakaraang araw. Hindi rin nila alam ang eksaktong dahilan. Hindi rin ito pinansin ni Seeger. Sa halip, inutusan niya ang detector na kumuha ng isang ice worm para suriin. Nakakagulat ang resulta ng pagsusuri. Ang normal na ice worm ay walang ganitong panga at ngipin. At wala rin silang ganitong nakakatakot na bilis ng pagdami. Malamang nakabilang sila sa isang bagong uri. Kung totoo nga ito, dahil sa prinsipyo ng pangangalaga sa mga uri ng hayop, ang lokal na pamahalaan ay titigil muna sa pagsasaliksik ng langis at gas sa karagatang ito. Kailangan nating ipadala ang mga specimen sa Research Institute sa Pampang para magpatuloy ang pag-aaral pagkatapos ng 24 na oras na simulated experiment. Natuklasan ng lahat na ang ice worm ay kayang kainin ang microbial mat nito. Pagkatapos ay magsisimula itong walang tigil na mag-drill sa yelo. Ipinaliliwanag din ito kung bakit napakalaki ng ngipin nila. Pero ang mahirap intindihin ay wala namang pagkain sa ilalim ng yelo. Ang mga bulating ito, pagkatapos maghukay, ay mabilis na. Mahihirapang huminga. Alam nilang mamamatay, bakit pa nila ginagawa ito? Ang pinakakinakabahala ni Tina, isang eksperto sa kapaligiran, ay ang kakayahang magparami ng mga nakakapangilabot na bulating yelo na ito. Nagdesisyon siyang iulat ito sa kanyang mga superior, sapagkat ang mga bulating yelo ay posibleng sa maikling panahon, sakupin ng isang malaking oil field. Seryosong makakaapekto ito sa pag-usad ng pagsisiyasat ng kumpanya. Malinaw ang paninindigan ng mga superior niya. Hindi maaaring tumigil ang pagsisiyasat sa langis at gas, ngunit kailangan ding isaalang-alang ang pulisya sa pangangalaga. Agad na naubusan ng sasabihin si Tina sa mga lokal na uri ng hayop. Ngayon, ang magagawa na lang niya ay pag-aralan ang bagong tuklas na ice worm. Isinagawa niya ang mas malalim na pag-aaral. Maya-maya, isang grupo ng mga tao ang bumalik sa sasakyang pang-espasyo. Habang unti-unting lumulubog ang sasakyan, natuklasan ni Dr. Seeger na ang bilang ng mga ice worm ay dumami na ng husto. Plano nilang batasin ang yelo sa ilalim ng bacterial mat. Tingnan natin kung ano ang mangyayari habang unti-unting sumusulong ang pagbabarena ng sasakyang pang-espasyo. Biglang nagsimulang manginig ng bahagya ang sasakyan. Isang malaking halaga ng gas ang sumabog palabas mula sa karagatan. Ang napakalaking katawan ng sasakyan ay parang larwang umiikot sa dagat. Mabuti na lang at mabilis din lumipas ang pag-alon. Mabilis ding bumalik sa katahimikan ang ibabaw ng dagat. Paliwanag ng eksperto, dahil ito sa pagbutas ng drill sa ilalim ng dagat na nagpalaya sa nakakulong na methane gas. Ang magandang balita ay sapat na kalakihan ang kanilang sasakyan. Kung hindi, baka nasipsip sila pababa sa ilalim ng dagat. Buti na lang at hindi naman sila nabigo. Pagkatapos ng mahabang panahong eksperimento sa pagsimulate, ang mga bulate na sumisira sa yelo, kahit na mamatay na, ang bakterya sa kanilang katawan ay patuloy pa ring nagpapabagsak ng yelo. Marahil ito ang dahilan kung bakit may nakitang napakaraming yelo sa karagatan kanina. Nasusunog ito, pero sinabi ng propesor na hindi na kailangang mag-alala ang lahat, kahit na masira ang buong layer ng yelo, ang dami ng methane sa ilalim ng dagat ay hindi aabot sa antas na makasisira ng atmosfera. Ang tanging dapat pagtuunan ng pansin ay ang napakalaking bilis ng pagdami nila. Mas mainam na makipag-ugnayan sa ibang mga karagatan para tingnan kung mayroon ding natuklasang katulad na ice worm. Si Tina, ang environmental expert, ay may napakataas na kamalayan sa kaligtasan. Nagpasya siyang maglaan ng isang araw para magsagawa ng isang investigasyon. Kung maraming lugar sa karagatan ang makakaranas ng parehong sitwasyon, ang methane na ilalabas ay sapat na para makaapekto sa atmosfera. Kasabay nito, sa isang research vessel sa kabilang panig ng karagatan, 2 observer ang biglang nakakita ng matinding paggalaw sa ilalim ng dagat. Kasunod nito, nagsimulang yumanig ang barko at bumuo ng napakaraming alon sa ibabaw ng dagat. Sa isang iglap, nilamon nito ang buong barko. Agad na nakatanggap ng balita ang Research Institute sa baybayin tungkol sa paglubog ng research vessel. Nalaman ni Charlie, isang marine tracker, na naaksidente ang kanyang matalik na kaibigan. Parang naestatwa ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Ilang sandali pa bago sila nakabawi, nagdesisyon siyang bumalik agad sa headquarters. Kailangan niyang malaman ang dahilan, ang pagkalubog ng barkong pananaliksik. Ito na ang huling gagawin niya para sa kanyang yumaong kaibigan. Hindi na rin nagdalawang isip si Seeger at iniulat ang 2 aksidente dahil sa methane. Iniulat niya sa kanyang superior ang mga pag-atake, kasama na ang pag-atake ng balyena sa bangkang pang-isda. Posible umanong may kaugnayan ito sa mga mutated ice worm. Ipinadala ng management ang mga larawan sa pinuno ng rehiyon sa ilalim ng dagat. Si Mifune, ang taong namamahala sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, ay agad na nag-organisa ng isang video conference.
Dahil noong nagmimina sila ng langis at gas sa South China Sea, nakasagupa rin sila ng katulad na ice worm. Kahit hindi kasing laki ng sa karagatan ng Norway, pero may matatalas din na ngipin at malagir na pang-ibabang panga. Sa pagkakataong ito, lubos na natakot ang mga ehekutibo ng kumpanya. Inutusan nila ang lahat ng exploration vessel na pansamantalang lumayo sa karagatang may ice worm. Kasabay nito, inimbitahan muli nila sina Seeger at Tina na pumalaot para malaman ang lawak ng sakop ng mga mutated na ice worm. Sa puntong ito, hindi na lang sila ang naghahanap ng katotohanan. Si Leon, isang eksperto sa balyina, ay nakaranas na ng pag-atake ng balyina. Nagpunta siya sa ilang bansa ng apurahan. Gusto niyang malaman ang dahilan ng pag-atake ng mga balyina sa tao. Pagkatapos niyang markahan ang mga lugar kung saan nangyari ang insidente, bigla siyang nakaramdam ng kaunting pamilyaridad at nagising. Hindi ba't ito ang ruta ng migrasyon ng mga balyina? Kung mayroong anumang nakakaapekto sa kanila, tiyak na nangyari ito sa panahon ng migrasyon. Biglang nagkaroon ng isang matapang na ideya si Leon. Matapos humingi ng tulong sa kasamahan upang hanapin ang kinaroroonan ng natutulog na mga balyina, siya ay nagsuot ng diving suit at tumalon sa dagat. Paglubog sa isang tiyak na lalim, ang mga higanteng balyenang natutulog ay lumitaw sa kanyang harapan. Maingat na gumalaw si Leon sa pagitan ng mga higanteng balyena, at maingat na inilagay ang isang maliit na kamera sa katawan ng isang balyena. Ngunit ang isang maliit na kilos na iyon ay agad na nagising sa lahat ng balyena. Hindi na rin siya nag-aksaya ng oras, at gamit ang kanyang dalawang paa ay mabilis na lumitaw mula sa ibabaw ng dagat. Paglitaw ng kanyang ulo, agad siyang hinailan ng kanyang kasamahan papunta sa speedboat. Mabilis silang umalis patungo sa malayo habang ang mga taong ligtas na nakabalik sa Research Institute. Agad na kinonekta ni Leon ang mga imaheng ipinadala ng camera. Kinakabahan na nakatitig ang mga kasamahan niya sa screen. Hindi sila ng ahas na pumikit. Kasabay noon, nakabalik na rin si Charlie sa headquarters ng kumpanya. Agad na ibinalita ng mga superior nila na natagpuan na nila ang lumubog na research vessel. Pagkatapos, sila ay umupo sa harap ng screen at pinanood ang mga imaheng ipinadala ng underwater robot. Habang papalapit ang camera, unti-unting lumilitaw ang anyo ng nasirang barko. Naalala ulit ni Charlie ang mga nasawi niyang kasamahan, at nanubig ang kanyang mga mata. Hindi napigilan, pero agad na nagpakita ng matinding pagkagulat ang lahat, sapagkat sa likuran ng nasirang barko ay biglang sumulpot ang isang maliwanag na kulay pilak. Kasabay nito, sina Leon at ang mga taong nanunood ng imahe ng mga balyena ay nagpakita rin ng mga seryosong mukha. Ang mga balyenang ito ay lahat huminto sa harap ng isang maliwanag na kulay pilak na parang tumatanggap ng isang uri ng mahiwagang mensahe. Samantala, sa baybayin ng South Africa, isang magkasintahan ang nag-uusap tungkol sa buhay. Ngunit hindi inaasahan, biglang sumulpot ang isang puting alimango at sinira ang romantikong kapaligiran. Hindi ito pinansin ng binata noong una, pero sa sumunod na sandali, napakaraming puting alimango ang umaahon mula sa karagatan. Hindi man lang kayo nag-isip, agad kayong tumalikod at tumakbo para iligtas ang buhay ninyo. Buti na lang at hindi kalayuan ang motorsiklo. Pinadiin ng lalaking itim ang gas, pero sa likuan, nakalimutan niyang magpabagal. Agad kayong lumipad palabas, at hindi nagtagal. Ang siksik na puting alimango, parang balang, ay bumaha. Tinakpan ng buong kalsada. Buti na lang at marami nang nakapansin kamakailan. Sa kakaibang reaksyon ng karagatan, ang eksperto sa balyena, si Leon at si Charlie ng Oceanographic Institute, kasama ang iba pa, ay sabay na nakatuklas ng malaking silver glow sa ilalim ng karagatan. Hindi rin maintindihan ng grupo kung ano ba talaga ang mga ito. May kinalaman kaya ito sa mga paglubog ng barko kamakailan at mga pag-atake ng balyena? Si Leon ay itinuturing na isang taong may malawak na kaalaman. Sa pagkakaalam niya, ang bagay na maaaring magpatuloy sa pagkinang sa mga nilalang sa dagat ay ang sea sparkle lamang, ngunit sa ibabaw lang din sila ng dagat nabubuhay. Hindi sila kayang sumisid sa kailaliman ng dagat. At yung kakaibang tunog na malayo, tapos malapit, siguradong sigurado si Leon na hindi galing sa nilalang sa dagat ang tunog. Malalim ang pagkakakilala ng may biguteng kasama niya. Noong nakaraang siglo, sumubok ang militar ng iba't ibang armas. Para pagtakpan ang kanilang mga ginagawa, gagawa sila ng mga misteryosong pangyayari. Tungkol sa mga alien, mga kumikinang na bagay sa ilalim ng dagat, maaaring isa rin itong sikretong eksperimento. Pakiramdam ni Leon ay imposible ito. Kahit papaano, sa mga nakaraang pangyayari, may mga namatay. Buti na lang at may magandang balita mula sa mga biologist. Mayroon silang tunay na progreso tungkol sa mga nag-mutate na tahong. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Hindi lang pala doon sa lugar nila, kundi may iba pang lugar sa mundo na sabay-sabay na nakatuklas ng bagong variant ng tahong. Halos imposible ito dati. At saka, ang puting na muong dugo na kinuha mula sa utak ng balyena, ay kapareho ng uri ng organikong sangkap na gaya ng malinaw na mucus na inilalabas ng tahong.
Ano-ano pa kayang mga sangkap ang laman nito? Kailangan pa ng mas maraming sample para masuri. Pakiramdam ni Leon ay malapit na niya malaman ang katotohanan kaya nagmaneho siya papunta sa daungan, kung saan nakadaong ang barkong na aksidente. Gusto niyang humingi ng tahong para sa kanyang eksperimento. Aba, sabi raw ng guard sa kanya na may curfew, bawal ang sino mang outsider. Si Leon naman, talagang mainit ang ulo, nagpasok sa gate ng gabi. Pero bago pa siya makalapit sa cargo ship, biglang umilo ang mga headlights sa paligid. Biglang sumulpot ang mga guard, pawis na pawis si Leon. Nagtago siya sa isang container, pero paano siya makakatakas? May aso pa ang mga guard, kaya nahuli agad ang binata. Akala siyang magnanakaw hanggang sa dumating ang taong nakausap niya noon. Doon lang nakapagpaliwanag si Leon na kukuha lang siya ng sample ng barnacles. Dahil hindi makontak ang dating contact person. Pero ang pagpasok sa pribadong daungan ng walang pahintulot ay maliit na bagay lang. Hindi rin basta-basta makakapagpalaya ng tao ang taong namamahala rito. Kailangan mismo ni Leon ang magpaliwanag ng maayos sa kanyang superior. Hindi inaasahan na ang taong nasa likuran ay interesado sa klase ng talaba na may kakaibang kakayahang magparami. Napakagulat nito dahil makakaapekto ito sa kahusayan sa paglalayag ng kanilang mga barko. Agad na nagpahayag ng suporta kay Leon ang kumpanyang nagpapadala ng mga kargamento. At ang resulta, nakakuha siya ng ilang malalaking kahon ng nakapak na talaba habang nakatayo lang siya roon. Masama lang ang loob ni Leon na napagkamalan siyang magnanakaw. Tapos kailangan pa niyang ibunyag ang ilang natuklasan niya sa pananaliksik. Hindi rin basta-basta ang mga nakakataas sa kumpanyang pangkaragatan. Agad silang nakipag-ugnayan sa namamahala sa rehiyon ng Asia Pasipiko na si Mifune. Naniniwala si Mr. Cho na ang mabilis na pagdami ng mga mutated leech at ang mga mutated ice worm na natuklasan kamakailan ay tiyak na may kaugnayan. Inupahan ng kumpanyang pangkaragatan ang biologist na si Seeger para sumakay sa isang barkong pananaliksik sa kalaliman ng karagatan. Gagamitin nila isang robot sa ilalim ng dagat para muling mamapa ang sakop ng ice worm sa ilalim ng karagatan, pero nang may padala na ang mga larawan ng sahig ng dagat, ang lahat ng naroon ay natigilan. Ang kalapit na lugar sa dagat ay nawasak at wasak. Pinilit ni Seeger na pigilan ang kanyang galit na huwag sumabog doon mismo, kundi sinimulan niyang sisihin ang kanyang matalik na kaibigan na si Tina dahil siya ang nag-imbita sa kanya sa lugar na ito sa dagat. Hindi pa tapos ang pagsisiyasat pero ang kumpanya ay palihim nang naglalagay ng mga tubo. Ito ay isang malinaw na iligal na gawain. Ngayon, sa posisyon ni Seeger, dapat ba niyang ibunyag? Ang katotohanan, si Tina ay lubos na walang sala, pero anumang paliwanag ay nagiging walang kabuluhan. Ang resulta, naghiwalay ang dalawa nang hindi nagkakasundo. Bumaling si Seeger kay Direktor Lehman ng Research Institute. Gusto niyang marinig ang opinyon ng kanyang senior. Talagang malalim ang kaalaman ni Lehman dito, kung mabubunyag ito. Tiyak na magpapalsipika ng lisensya ang Maritime Group. Kung hindi magtagumpay ang planong ito, baka isakripisyo nila ang isang tauhan. Si Tina ang pinakaangkop. Pinayuhan ni Lehman si Seeger bago niya isumbong ang bagay na ito. Kailangan nating pag-usapan ng mabuti kung paano haharapin si Tina. Pero ilang beses nang tinawagan ni Seeger si Tina, hindi niya sinasagot. Siguro galit pa rin siya hanggang ngayon. Samantala, sa wakas ay medyo napawi na ang lungkot ni Charlie sa pagkamatay ng kaibigan niya. Nagpaalam na siya sa mga nakatataas niya at napagdesisyonang bumalik na sa kanyang istasyon. Matapos ang mahaba at mahirap na paglalakbay, sa wakas ay nakabalik na si Charlie sa liblib niyang tahanan. Buti na lang at hindi na malungkot ang kanyang malamig na bahay. Kanina pa naghihintay ang bago niyang nobyo, kaya gaman ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng isang mainit na gabi, muling nag-video call si Charlie. Ang huling mensahe na ipinadala sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan bago ito mamatay, kahit na puno ito ng matinding kalungkutan. Ngunit may bago siyang natuklasan sa bintana sa likuran ng kanyang matalik na kaibigan. Sumandali na naman ang pamilyar na kislap ng pilak. Kamukang kamukha ito ng liwanag na nakita ko sa ilalim ng dagat, lalo na ang mahiwagang tunog na iyon. Sinubukan ni Charlie na i-extract ang frequency nito at natuklasan niyang eksaktong kapareho ito ng tunog na narinig sa ilalim ng dagat. Agad siyang kinilabutan at kaagad na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan sa headquarters. Nais niyang iulat ang natuklasang ito sa direktor. Ikinalulungkot ni Lehman na wala siyang panahon ngayon. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap kay Dr. Seeger tungkol sa mga panganib ng mga mutated ice worms. Ayon sa pagsusuri, ang mga lugar na may ice worms ay karamihan sa mga Dalesdes. Sa ilalim ng dagat, ang kanilang kakayahang magparami at maghukay ay nakakapangilabot. Posible itong maging sanhi ng pagguho ng lupa sa Dalesdes. Nag-isip sandali si Lehman at naisip na makatwiran iyon. Maaaring maging sanhi ito ng malubhang tsunami. Hindi na talaga makapagpigil ang matalik na kaibigan ni Charlie. Kailangan niyang putulin ang pag-uusap ng dalawa.
Dumating si Layman sa harap ng computer, halatang medyo naiinis. Sinabihan niya si Charlie na piliin lamang ang mga mahahalagang punto sa pag-uulat, pero, nang banggitin ni Charlie ang wavelength ng pilak na liwanag sa kubyerta, at ang frequency ng tunog na eksaktong kapareho sa ilalim ng dagat, minaliit ni Direktor Layman ang pilak na liwanag, na sinasabing posibleng error dahil sa pagkaantala ng signal, at hindi na kailangang pag-usapan pa. Pero natuklasan ni Charlie na hindi lang iyon ang mga detalye. Nakalap niya ang ilang insidente ng pagsabog ng methane sa lugar na pinangyarihan. Natuklasan din niya ang temperatura ng tubig sa panahong iyon. Ang biglaang pagtaas ng mga aksidente ang siyang dahilan ng pagbuga ng methane. Hindi ito dahil sa pag-atake ng mga ice worm gaya ng hinala noon. Bukod pa rito, sa pagitan ng tatlong pinagmumulan ng init, may isang thermal vent. Alam ni Layman na medyo naiinip na siya dahil ang thermal vent na ito ay laging natutulog. Ngunit iginigiit ni Charlie na tiyak na bumukas muli ang thermal vent na ito. Dahil nakita pa niya noon ang malaking dami ng burning ice na umaangat. Para patunayan ang ideyang ito, balak ni Charlie na humingi ng robot, ang underwater robot ng kumpanya para bumaba sa ilalim ng dagat at tingnan. Agad na nagalit si Layman nang marinig iyon. Isang hindi kinakailangang pag-aaksaya ng mga resources para mapatunayan ang walang katuturang haka-hakang iyon. Gusto pa sanang makipagtalo ni Charlie ng kaunti, pero umalis na lang si Layman. Mabuti na lang at si Dr. Seeger ay isang makatwiran. Siya ay naniniwala na ang agham ay isang proseso ng matapang na pagpapalagay at maingat na pagpapatunay. Bilang superior, si Layman ay hindi dapat pamuna sa isang masigasig na nakababatang kasamahan. Para bang nabigla si Layman sa sinabi at bumalik sa communication room upang pag-aralan ng mabuti ang datos na inihanda ni Charlie. Ang mga madalas na aksidente sa dagat kamakailan ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng International Ocean Protection Council. Nalaman din ni Seeger mula sa balita na bukod sa mutated ice worm, mayroon ding malalaking lobster, mga kakaibang pag-uugali ng mga balyena at iba pang mga nilalang sa dagat. Naramdaman niya na ang mga tila independenteng pangyayaring ito ay malamang na may koneksyon sa likod nito. Ang pahayag na ito ay nagpaalala sa CEO ng isang shipping group, na pagkatapos ay nagbigay ng numero ng telepono ng isang eksperto sa balyena. Sabi ni Leon, magpalitan daw kayong dalawa ng mas madalas. Interesado si Seeger dito, kaya pagkuha niya ng numero, tinawagan niya agad si Leon. Tuwang-tuwa naman ang huli na may dalawang eksperto sa magkaibang larangan, na nagpapalitan ng impormasyon, kaya ibinahagi niya ang lahat ng materyales ng pag-aaral na may kaugnayan sa mga balyena at dolphin, kasama na ang silver halo, na naitala ng mga balyena. Namangha si Seeger nang makita niya ito, dahil pamilyar din siya sa imaheng ito. Matapos ikumpara ng maigi ng Research Institute ang silver halo na nakita ng mga balyena sa ilalim ng dagat at ang silver halo, parehong naranasan ng lumubog ang sasakyang pananaliksik, ngunit hindi rin nila may kakaila kung paano ito nabuo. Ang tanging loika sa ngayon ay teorya lamang. Ang hydrothermal vent na iminungkahi ni Charlie ay sa palagay ni Seeger ay kailangang ibigay kay siya. Ang underwater robot para mapatunayan hindi nagtagal pagkatapos ay may isang helicopter na umalingaw-ngaw sa kalangitan. Muli itong lumapag sa mga isla ng Svalbard. Si Seeger mismo ang nagdala kay Charlie ng underwater robot. Pagkatapos ibahagi ang video ng mga balyena sa ilalim ng dagat, mas lalo pang nadama ni Charlie ang pangangailangang tuklasin ang ilalim ng dagat. Tuwang-tuwa siya syempre. Ang sarap sa pakiramdam na ma-appreciate. Matapos ang isa pang pagpapalakas ng loob, handa nang sumakay si Seeger sa helicopter para umalis. Ngunit pagkasara niya ng pinto, nakatanggap siya ng isang emergency call. May nangyaring landslide sa kalapit na karagatan, kailangan niyang pumunta agad doon. Naiwan naman ni Charlie ang kanyang telepono sa bahay kaya hindi niya natanggap ang paalala ng kasamahan. Samantala, sa Research Institute, wala sa mood si Tina kaya pumunta siya sa maliit na kainan na pagmamay-ari ng kanyang nobyo. Nang makita niyang wala itong oras para sa kanya, mag-isang pumunta si Tina sa dalampasigan para magpahangin. Biglang may dumaan na malaking kawan ng mga ibon sa kanyang ulunan. Nagulat pa ang lahat nang biglang hamupan ng mabilis ang tubig sa dagat. Mabilis na napagtanto ni Tina na senyales ito ng tsunami. Tumakbo ng pagkalakas-lakas si Tina at ang iba pa. Sa daan, nakasalubong niya ang kanyang nobyo na kasasakay pa lang sa kotse. Pero hindi niya inaasahan na bigla siyang iwan ito. Samantala, napagtanto rin ni Charlie na malapit nang dumating ang tsunami. Gusto niyang balaan ang mga turistang malayo para lumikas. Pero niyakap siya ng mahigpit ni Seeger sa likod. Kung hindi pa raw sila aalis, mahuhuli na sila. Doon lang natauhan si Charlie at sumunod kay Seeger papunta sa helicopter. Sa mismong sandaling hamampas ang alon, matagumpay na nakalipad ang helicopter. Nakaiwas nga sa panganib, pero si Tina sa kabilang panig ay hindi gaanong naging mapalad. Nahirapan siyang makabalik sa kanyang sasakyan.
at natuklasan niyang ang malaking alon ay nasa malapit na. Gusto niyang tawagan si Seeger sa huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit sayang, hindi pa nakakonekta ang tawag ay nahila na siya ng malalakas na alon. Si Seeger ay nakauwi ng ligtas at pagkabukas niya ng kanyang telepono ay may natanggap siyang voicemail ni Tina. Hindi ko maisip ang mundo na wala ka. Ito ang huling mga salitang iniwan niya sa mundong ito. Ngayon ko lang naunawaan ang kalooban ni Tina. Labis akong nagsisisi sa mga pananakit ko sa kanya noon. Maraming maliliit na bayan ang sinalanta ng tsunami na ito. Ayon sa balita, mahigit 1,000 katao ang nawawala sa mga baybayin ng Pacific. Dahil dito, lalong nababahala ang virus expert na si Cecile. Nagmula rin sa lugar na ito ang naunang maliit na outbreak. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang sarili at iniulat ang kanyang hinala na ang bakterya. Posibleng nahawa na ng Vibrio unificus variant ang sistema ng supply ng tubig ng lungsod. Sinubukan na ng mga tagapamahala ang lahat ng uri ng gamot na pamatay bakterya, pero walang epekto ang mga ito. Ang tanging paraan na lang ay ang pagbabawal sa mga tao na uminom ng tubig, at ang pagpapatigil sa lahat ng pangingisda sa baybayin ng Atlantic. Binaliwala ito ng lahat ng matataas na opisyal. Hindi natin pwedeng guluhin at pagbayarin ang mga tao, dahil lang sa isang haka-haka. Sa sobrang laking pinsala sa ekonomiya, si Cecile ay napilitang tapusin ang pagpupulong. Sa loob niya, alam na niya ang magiging resulta. Pero nang makita niya ang balita tungkol sa mga alimasag na lumalabas sa iba't ibang lugar sa mundo, naisip niya na ang malaking lobster ang pinagmulan ng impeksyon. Dahil galing sa parehong dagat, ang ibang mga nilalang. Kaya ba mayroon ding parehong uri ng bakterya? Ang mga puting alimasag ay kumakalat na ngayon sa lahat ng dako. Sila ang pinakamagandang pag-aralan. Sanay na siyang maghiwa at magbukas ng mga alimasag. Sa loob, agad na lumitaw ang isang siksik na puting tissue. Kumuha si Cecile ng ilang sample at nagpatak ng kanyang dugo. Nakita niya ulit ang mutated na Vibrio vulnificus bacteria. Agad na nagpadala ng balita si Cecile sa ibang lugar. Sa mga lugar na pinangyarihan ng sakuna ng alimasag, umaasa siyang makakapagsagawa rin sila ng pag-aaral. Ihambing ang kulay ng carapace ng alimasag at ang mga katangian na walang mata. Ipinapakita nito na nakatira sila malapit sa mga thermal vents sa ilalim ng dagat. Pero bakit biglang umaakyat sa pampang ang napakaraming carrier ng sakit? Mas malaki pa ang pinsalang idudulot nito kaysa sa lobster. Hindi nagdalawang isip si Cecile at agad na nag-organisa ng isang akademikong press conference. Puno ang silid ng mga awtoridad sa larangan na may kinalaman. Matapos ang maraming datos at pag-aaral, ipinakita na kamakailan sa Japan, South Africa, at Brazil, may mga pag-iwas ng alimango sa baybayin. Lahat ay mayroong mutated asterisk Vibrio vulnificus asterisk bacteria. Sa malapit na hinaharap, ang ganitong uri ng bakterya na walang lunas ay kakalat sa lahat ng pinagkukunan ng tubig sa mga residential area sa baybayin. Hula ni Dr. Cecile, ito ay haantong sa pinakamalaking paglisan ng populasyon sa baybayin sa kasaysayan ng mundo. Isang batikang eksperto ang nagtataas ng katanungan dahil sa pag-init ng karagatan na nagdudulot ng pagkatunaw ng yelo. Natuklasan din ng mga tao ang hindi kakaunti bakterya. Hindi pa alam, pero hindi naman ito nagdudulot ng malubhang epekto. Ngunit umiling si Cecile at hindi sumang-ayon. Ang bakterya sa pagkakataong ito ay mula sa isang hindi kilalang uri ng mananakop na dinala sa pampang. Isa na namang eksperto ang nagtanong, posible kayang sinadya ng mga alimasag na gamitin ang bakterya upang kontaminahin ang ating pinagkukunan ng tubig. Ang sagot ni Cecile ay nagdulot ng pagyanig sa buong bulwagan. Ganyan nga ang totoo. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa telebisyon. Kumalat na ang balita sa buong mundo, agad na nakipag-ugnayan si Seeger sa CEO ng kumpanyang Maritime at humingi ng tulong sa koordinasyon. Gusto niyang makausap si Dr. Cecile, at gusto rin niyang makita ang whale expert na si Leon. Katatapos lang ni Leon manood ng press conference. Tulad ni Seeger, lubos siyang sumasang-ayon sa pananaw ni Cecile. Bumalik siya sa pamilyar niyang nayon ng mga mangingisda para hikayatin. Silang lumikas agad. Ngunit matigas ang ulo nila at tumanggi, kasama na si Leon. Lahat ng mga taga-baryo ay lumaki sa golpo na ito. Kung lumipat sila sa ibang lugar, magiging mga taong walang tahanan sila. Pagbalik ni Cecile sa hotel, agad siyang nakatanggap ng tawag mula kay Seeger. Lumalabas na medyo mahinahon pa pala ang mga sinabi niya sa press conference. Pakiramdam ni Cecile na may nagmamanipula at natututo sa likod ng lahat ng ito. Natuklasan niya dati na ang mga bakterya sa yulang ay dala ng mga mangingisda, samantalang ang mga alimasag na may sakit ay kusang umaahon sa pampang. Pareho ang layunin ng dalawa, ang pagsira, pero mas malinaw na epektibo ang pangalawa. Patuloy na tumango si Seeger sa itaas ng screen bilang pagsang-ayon. Yung mga balyena na nakasalamuha mo, mga bulating dagat, at iba pang nilalang sa dagat sa likod, parang lahat sila may bakas ng sapilitang pakikialam. Bago matapos ang tawag, formal na inimbita ni Seeger si Cecile na magkita para pag-usapan ang mga detalye. Siyempre, hindi lang siya ang inimbita na eksperto.
Lahat ng nakaupo rito ay mga eksperto sa kani-kanilang larangan. Nararamdaman ni Leon, ang eksperto sa mga balyena, nakakaiba ang kilos ng mga balyena. Para bang may nagkontrol sa kanila, ayon sa mga tagamasid sa dagat. Naniniwala si Charlie na muling bumukas ang hydrothermal vent sa ilalim ng dagat. Natuklasan ni Cecile, ang eksperto sa virus, ang isang invasive species na may dala ng mutated bacteria. Pinagsama-sama ni Seeger ang lahat ng mga obserbasyon. Mayroong isang bagay na kumokontrol sa lahat ng ito sa likod ng mga eksena. Ginagamit nitong sandata ang karagatan laban sa sangkatauhan. Dahil sa mga kakaibang pangyayaring ito sa nakalipas na mga linggo, pawang salungat sa karaniwang teoryang akademiko. Ngunit hindi na nakapagpigil ang batikang eksperto na si Lehman. Naniniwala siyang lahat ng pinomena ay may bakas. Mabuti ang pagiging malikhain at mapagmatsyag. Ngunit hindi dapat isantabi ang mga nalalaman na ng siyensya. Ayaw ni Charlie na umatras na lang si Lehman, ngunit seryoso siyang pinayuhan ng dating niyang boss. Ang pinakamahalaga sa pagsasaliksik ay ang pagiging maingat. Kung hindi, maaari itong magdulot ng malaking epekto sa reputasyon at ang epekto ng mismong pangangatwiran na ito. Sa totoo lang, naiintindihan ng lahat, pero matatag pa rin silang nagpas siyang ipagpatuloy. Tinawagan ni Seeger ang kanyang sponsor. Umaasang may presenta ang panukala sa pulong ng konseho. Gayunpaman, matapos malaman na umatras si Dr. Lehman, medyo hindi gaanong optimistiko ang CEO tungkol sa presentasyong ito. Pero gusto pa rin ni Seeger na gawin ang lahat ng makakaya niya. Biglang nagkaroon ng ideya ang balbasong kasamahan ni Charlie. Gusto kaya talaga ng mga matatalinong nilalang na iyon na puksain ang sangkatauhan. Gusto lang nilang palayasin ang mga tao sa karagatan. Kaso wala namang nakakasagot. Dapat nating malaman na ang pagpapalayas at ang pagpuksa ay magkaiba. Sa isang iglap, 3 araw na ang nakalipas. Si Seeger at ang kanyang grupo ay nakaupo sa isang mahabang mesa. Sa loob ng silid-pulong ng konseho, nagpaliwanag ulit siya tungkol sa misteryosong nilalang na kumokontrol sa mga pag-atake ng mga nilalang sa dagat sa mga tao. Higit pa rito, ang katalinuhan nito ay lampas sa kakayahan ng tao. Kahit na ano paman, walang makakapagpabago sa mga umiiral na species at makakapaglikha ng bagong species. Gayunpaman, ang mga miyembro ng konseho ay nagpasya. Parang napaka-extreme naman ang iniisip ni Seeger. Hindi ba pwedeng ipaliwanag ito gamit ang kasalukuyang agham? Walang nagawa si Seeger kundi umiling. Isinaalang-alang na niya lahat, kasama na ang pagkakamali sa laboratorio, pati na rin ang radiation at ang paglikha ng tao ng mga genetically modified species. Isang babaeng naroon ang nagtanong kung totoo ang hinala niya. Ano ang dapat gawin? Malinaw ang nasa isip ni Seeger. Dapat subukan muna nating makipag-ugnayan sa misteryosong nilalang. Pakinggan ang mga hinihingi nito at sikaping makipag-ayos, para tumigil ito sa pag-atake pagkatapos ng isang umagang pagtatanong. Sa wakas ay natapos na ang pagdinig, sayang nga lang at ang resulta ay lubhang nakapanghihinayang. Hindi tinanggap ng konseho ang panukala ni Seeger. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Ang malaking boss ng Maritime Corporation, si Jim Mafune, ay sumasang-ayon sa pananaw ni Seeger. Nagsimula siya sa dagat, kaya ngayon ay mayroon siyang responsibilidad na magbayad. Nagpasya si Jim Mafune na pandohan ng buo si Seeger, para tulungan siyang kumpirmahin ang kanyang hinala. Pagkatapos marinig ang balitang ito, muling sumigla ang lahat. Dinalhan pa ni Leon ng 2 katulong. Ang isa ay ang kasamahan niya sa trabaho ng maraming taon, si Alicia, at ang isa naman ay ang astrophysicist na si Samantha. Tinipon niya ang lahat ng tunog mula sa Earth at sa kalawakan na may kaparehong frequency ng tunog na inilalabas ng aurora, na dating lumitaw sa Antarctica at Arctic Ocean. Ngayon, natiyak na ng mga miyembro ng research team ang Seeger. Tiyak na mayroong misteryosong nilalang na kumokontrol sa lahat. Nagdesisyon siyang pumalaot pagkatapos ng 48 oras patungo sa kailaliman ng dagat upang maghanap ng bakas. Tiyak na mapanganib ang paglalakbay na ito para hanapin ang Seeger. Hindi ko masasabi kung makakauwi kayong lahat ng buhay. Iminumungkahi niya sa inyong lahat na pag-isipan ninyong mabuti kung sasali ba kayo sa misyong ito, at gamitin ang pagkakataong ito para magpaalam ng maayos sa inyong mga pamilya. Hindi ko inaasahan na ang may balbas na kasamahan ni Charlie ang unang umatras. 2 taon na lang at magiging doktor na siya. Hindi pwedeng dahil lang sa proyektong ito ay mapag-alitan ang mga superior natin. Mas may pagkiling si Lehman, at gusto pa niyang makapaglaan ng mas maraming oras sa pamilya niya. Si Charlie naman ay tahimik na tumango at umalis. Hindi niya malilimutan ang mga kasamahang namatay dahil sa liwanag na pilak. Maliban sa may balbas niyang kasamahan, wala nang ibang miyembro ng grupo ang pumiling umatras. Lahat sila ay nagkaroon ng mga sandali kasama ang kani-kanilang pamilya. Kaunti lang. Ang eksperto sa virus na si Cecile ang pinakamaingat na naghanda. Gumawa siya ng detalyadong listahan ng kanyang mga ari-arian, at iniwan ang kanyang testamento sa abogado. Ang pinakamalaking panghihinayang niya ay ang pangakong isasama ang anak sa isang paglalakbay sa araw ng kaarawan nito. Mukhang hindi na niya matutupad iyon.
Sa mga sandaling ito, si Seeger, paulit-ulit niyang pinapakinggan ang voice message ni Tina. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, naglakas loob siya. Tuluyan niyang binura ang voice message, handa nang kalimutan ang nakaraan. Buong tapang siyang sumulong sa isang exploratory vessel ng isang maritime corporation. Ang kapitan ay nakatanggap ng bagong direktiba, liliko sila para sunduin ang ilang bagong pasahero. Muling natanggap ng astrophysicist na si Samantha ang sound signal na dati niyang nakuha. Ang frequency nito ay kapareho ng frequency na natuklasan ng lahat sa ilalim ng malalim na dagat. Ang tunog na inilalabas ng misteryosong liwanag ay halos kapareho ng signal sa frequency na ito. Higit pa rito, karamihan ay nakasentro sa Arctep. May dahilan siya para isipin na maaaring isa iyon sa mga tirahan ng misteryosong nilalang. Pinaliit ng tauhan ng pananaliksik sa dagat na si Charlie ang lugar na kanilang hinahanap. Bukod pa rito, ang lalim ng karagatan doon ay mga 5,000 metro. Napakaganda para sa pag-iral ng mga high-level na nilalang sa dagat. Higit pa rito, ang yelo sa lugar na iyon ay natunaw ng mahigit kalahati sa nakalipas na 2 taon. Naging mas madali na itong makalapit sa mundo sa labas. Ito marahil ang dahilan kung bakit bilyon-bilyong taon silang walang kibo, hanggang kamakailan lang, nang magpakita, ang lahat ay nagalak. Agad na itinakda ang unang hintuan ng pag-aaral sa karagatan. Sa rehiyon ng Arctep, ang presidente ng kumpanya ng transportasyon sa dagat, si Jim Mafuney, ay ang mamumuhunan para sa pag-aaral na ito, na humihiling na itala sa real-time ang lahat ng natuklasan at aktibidad ng grupo ng pananaliksik, at agad na ay upload sa cloud server, kaya kahit lumubog ang probe, ang mga natuklasan ng pag-aaral ng lahat ay hindi malilibing. Ang dalubhasang katulong sa balyena na si Alicia ay kusang loob na tinanggap ang misyong ito. Ang physicist na si Samantha at dalubhasa sa balyena na si Leon ay inaayos ang kagamitan sa sound wave. Sila ang responsable sa pagtanggap ng signal ng tunog mula sa hiyo at sinusubukang makipag-usap dito. Ang dalubhasa sa virus na si Cecile at biologist na si Seeger ay responsable sa pag-aaral ng neural tissue ng mutant creature. Naniniwala sila na umaasa sila sa paglusot sa nervous system ng nilalang dagat mula roon para isakatuparan ang layunin ng pagmamanipula. Samantala, ang tauhan sa paghahanap sa dagat na si Charlie ay kasama ang veteranong diver sa exploration vessel. Sama-sama nilang i-adjust ang submarino kung kinakailangan, lulubog sila sa kailaliman ng dagat para harapin ng harapan ang nilalang na iyon. Lahat ng miyembro ng grupo ay aktibong naghahanda para sa iisang layunin. At ang kanilang research vessel ay patuloy na sumusulong patungo sa Arctep. Nang malapit na sila sa Arctic Circle, pansamantalang naputol ang kuryente sa cockpit, at ang kagamitan na tumatanggap ng signal ng tunog ay nagkaroon din ng interference. Sanay na ang lahat sa research vessel dito. Dati, noong pinag-aaralan nila ang iceworm, madalas din itong mangyari. Posible kayang malapit na sila sa lungga ng kakaibang nilalang, nang magsimulang lumitaw ang mga pira-pirasong yelo sa ibabaw ng dagat. Sa wakas, natanggap din nila ang pamilyar na tunog. Agad na nagalak si Samantha, na nagpapahiwatig na malapit na ang kanilang patutunguhan. Nagpa siya siyang magdagdag ng mga maliliit na pagbabago sa wave solver. Ang tunog na nakolekta ay ipinalabas sa parehong frequency. Tingnan kung makakatugon ang kabilang panig. Iniutos ng kapitan na pabagalin ang pag-usad ng probe. Isang signal ng sound wave na may halong iyak ng sanggol ang kumalat. Ito ay itinuturing na isang paraan ng pagpapakita ng kahinaan. Si Samantha at Leon ay nakatitig sa screen, hindi man lang kumukurap. Dahil natatakot na makaligtaan ang anumang senyales mula kay Charlie sa kabilang ibayo, hindi mapakali si Kia. Nagpa siya siyang personal na bumaba sa ilalim ng dagat para tingnan. Isang maliit na submarino ang dahan-daang pumasok sa silid na labasan ng tubig. Sa sandaling bumukas ang pinto ng submarino sa ilalim, matagumpay na sumisid sa dagat si Charlie at ang mga diver. Habang patuloy na lumalalim ang submarino, mabilis na tumahimik ang paligid. Tanging ang mga ilaw na nakasabit ang nagbibigay ng mahinang liwanag. Bigla, may lumitaw sa radar na isang hindi nakikilalang bagay na papalapit, ngunit walang makita sa pamamagitan ng mata. Napansin din ng kapitan ang kakaiba. Dali-dali niyang ipinagbigay alam kay Leon na subukang mangalap ng impormasyon. At totoo nga, nakatanggap siya ng kakaibang signal. Nang ilabas niya ang tunog, nagulat ang lahat sa barko. Hindi pa sila nakarinig ng ganoong kakaibang tunog. Parang iyak ng dolphin, pero mas matinis. Pagkatapos, nagsimulang kumurap ang screen ng electronics. Hinuhulaan ng lahat kung ano ang liwanag na iyon. Ito na kaya ang hinahanap nila. Sa mga oras na ito, ang pinakakinakabahan ay sina Charlie at ang maninisid sa ilalim ng dagat. Nang mapansing palapit ng palapit ang bagay na ito, iminungkahi ng maninisid na umalis na sila. Pero ayaw sumuko ni Charlie.
Gusto niyang makita mismo kung ano ito. Nang pinatay ang ilaw ng submarino, agad itong naghalo sa dilim ng tubig. Pero pakiramdam ng kapitan ay masyadong mapanganib ang biyaheng ito. Dali-dali niyang tinawag si Charlie para umahan, ngunit sa kasamaang palad, naputol ang koneksyon ng radyo sa pinakakritikal na sandali. Biglang bumigat ang pakiramdam ng lahat. Hindi na talaga kinaya ng maninisid ang sitwasyon. Nakita na lang nila na mabilis niyang pinaandar ang submarino. Mabilis na bumalik at nagmaneho papunta sa ibabaw ng dagat, hanggang sa dahan-daang bumukas ang ilalim ng submarino. Saka lang nakahinga ng maluwag ang lahat. Medyo hindi mapalagay si Charlie na tumingin sa labas. Nakita niya ang isang pilak na sinag na papalapit. Sayang at mabilis na pumasok ang submarino sa loob ng barko. Hindi rin naglakas loob si Charlie na banggitin ito ng hayagan. Tahimik na lang niyang tiningnan ang dagat sa ilalim ng dilim. Posible kayang ang sinag na iyon ang mismong katawan ni Hugh. Dapat niyang malaman na ang kanyang matalik na kaibigan ay namatay sa sinag na ito. Sa mga sandaling yun, si Leon at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Ang signal ng tunog na nahuli nila ay malinaw na naglalaman ng iyak ng isang sanggol. Ito na si Hugh na sumasagot sa signal na ipinadala nila. Bagamat hindi nila naiintindihan ang kahulugan nito kanina, at least nagtagumpay silang magtatag ng komunikasyon sa nilalang na yun. Pagdating sa pakikipag-usap sa mga hindi pa kilalang nilalang, si Samantha ang eksperto. Siya ang nangunguna sa larangang ito. Nakita na lang nila siyang humahaba sa bawat wave. Tapos inayos niya sa iba't ibang posisyon sa screen, at agad na lumabas ang isang kumpletong imahe. Ito ang proseso ng ebolusyon ng tao mula sa karagatan hanggang ngayon. Kung ang nilalang na iyon ay tunay na makatatanggap at mauunawaan ito, marahil ay dahil sa paggalang sa iisang pinagmulan ay hindi na ito magpapatuloy sa pananakit sa mga tao. Ang pag-aaral ng dalubhasa sa virus na si Cecile ay nakagawa na rin ng isang makabagong pagsulong. Natuklasan niya sa katawan ng lahat ng mga nilalang na nagbago. Ang antas ng glutamate sa mga selyulang nerbiyos ay mataas na nakakatakot. Ito ay magdudulot sa kanila ng mga kakaiba at di pangkaraniwang pag-uugali. Marahil ay sa pamamagitan nito nila isinasagawa ang kanilang layunin. Sa pagmamanipula ng mga nilalang sa dagat, ang dapat gawin ni Cecile ngayon ay humanap ng mabisang paraan para pigilan ang glutamate na ito. Samantala, ang part-time na taga-sulat, si Alicia, ay natagpuan ng diver na kasama ni Charlie. Hindi nakita ng isa ang mahiwagang liwanag, at hindi rin siya naniniwala sa nakita ni Charlie. Naniniwala siya na ang mga mananaliksik na ito ay laging may mga kakaibang bagay sa isip nila. Madalas nilang naiisip na nakikita nila ang gusto nilang makita. Ngunit sa sandaling ito, biglang napansin ng babae na may kung ano. Umaagos ito sa imburnal. Lumapit tayo at tingnan kung ano ang mga kumikinang na pilak na iyon. Pagkatapos, nagsimula ng umilo ang mga ilaw. Ang kuryente ng buong barko ay biglang nawala. Nang bumalik na ang lahat sa normal, si Alicia ay nakahiga na sa sahig, hindi malaman kung buhay pa o wala na. Dinala siya agad ng mga tao sa silid ng panggagamot. Natuklasan ni Cecile na may natitirang cerebrospinal fluid sa katawan niya. Ibig sabihin, nasugatan ang utak o gulugad niya. Pagkaraan ng ilang oras na paggamot, pansamantalang nailigtas ang buhay ni Alicia. Pero may maraming pulang marka sa braso niya. Sa paraang hindi niya maintindihan, nahulaan ni Cecile na ang sistema ng nerbiyos niya ay maaaring nasira sa loob. Agad na pumasok sa isip niya ang isang masamang ideya. Ang pamamaraang ito ay pamilyar na sa kanya, kaya sa tulong ni Leon at ng iba pa, sinimulan ni Cecile na kunin ang cerebrospinal fluid ni Alicia, na ang huli ay nakadepende na lamang sa reaksyon ng kanyang katawan. Paminsan-minsan ay kumikibot ng bahagya, pagkatapos ng sunod-sunod na pagsubok at paghahambing. Natuklasan ni Cecile na ang ilang sangkap doon ay katulad ng sangkap sa katawan ng mutant na nilalang. Sa madaling salita, sinusubukan ng kakaibang nilalang na pasukin ang sistema ng nerbiyos ni Alicia para magawa ang kanilang manipulasyon. Pero saan sila nagkita, biglang natauhan si Charlie. Ang kulay pilak na liwanag na nakita niya sa ilalim ng dagat ay hindi guni-guni. Malamang ay nakapasok ang kalaban gamit ang escape hatch. Tumango si Samantha bilang pagsang-ayon. Kanina, biglang nawala ng kuryente ang exploration vessel dahil sa interference ng low-frequency waves. Kahit hindi naririnig ng tao, napakalakas ng impact nito. Ang tunog na ito ay maaari lamang manggaling sa loob ng barko. Nang marinig ito ng kapitan, hindi na siya mapakali. Pumunta siya sa control room at tinanong ang bawat departamento. Sa kasamaang palad, walang nakitang anumang bakas. Ang surveillance video ay naitala ang huling lugar kung saan nag-operate si Alicia. Ang tanging lugar ay ang drainage bay. Halos nakamamatay ang aksidenteng ito. Napilitan ng kasamang executive na mag-report sa kanya. Si Mifune, ang malaking taong ito, ay tila kalmado. Kaya niyang tanggapin ang isang aksidente. Ang pinakamahalaga ngayon ay ayusin ang mga tauhan. Dalhin si Alicia sa pampang para mabigyan ng maayos na lunas. Pero hindi ganoon katatag ang iba pa sa grupo. Hindi nila iniisip kung sila ang susunod na mabibiktima. Ang pangunahin nilang inaalala ay ang pag-address ng mga sponsor.
Hindi na nila kayang matalo pa kaya baka itigil na nila ang research na ito. Sinabi ni Leon na hindi niya inakala na makikita niya mismo ang karagatan ng Arctep. Para pa rin siyang nananaginip hanggang ngayon. Mga researcher din sa dagat ang mga magulang ni Charlie. Bata pa lang siya, matagal na siyang nakatira sa research vessel. Hanggang sa isang araw, nakaranas sila ng malaking bagyong Charlie at sumakay sa lifeboat para makatakas. Pero dahil doon, namatay ang mga magulang niya. Akala ng lahat, dapat kamuhian ni Charlie ang dagat, pero pakiramdam niya, kapag malapit siya sa karagatan, mas malapit siya sa mga magulang niya. Tahimik na naghihintay ang lahat, umaasang magiging maganda ang kalalabasan ng lahat. Sa wakas, hindi sila binaygo ng langit, nakatanggap sila ng signal. Bigla na lang napansin ni Charlie sa kabilang panig, sa loob ng escape pod. Mayroong mahihinang ilaw sa tubig na nakikita sa bintana. Sa malinis na asul na tubig dagat, lumitaw ang napakaraming ilaw, na parang mga sinulid na pilak. Nakikita ang mga ito sa bilis na kayang makita ng mata. Unti-unti itong nagsama-sama at bumuo ng mga anyong tao. Nanlaki kaagad ang mga mata ni Charlie sa pagkagulat. Napatigil din sina Leon at Samantha sa kanilang kinatatayuan. Dahil ang natanggap nilang imahe sa sonar ay ang mapa ng ebolusyon ng tao na kanilang natuklasan kanina. Agad na nagtungo sa barko sakay ng helicopter ang mga sponsor ng pangkat pananaliksik ni Mr. Mifune matapos marinig ang balitang ito. Pagod na kayo sa pananaliksik. Maraming salamat sa inyong pagsusuri at paghahambing. Ang nilalang na ito ay kabilang pala sa mga single-celled organism. Maaari nitong baguhin ang hugis at density nito. Nagiging mas malaking multicellular cluster ito, pero hindi pa rin ito ang pinakakamanghamanghang bagay. Inaatake na nila noon si Alicia sa pangkat pananaliksik, at sinubukang isama ang mga selula nito sa kanya. Malinaw na mayroon itong malakas na intensyon na salakayin. Hindi lang yan, ang mga imaheng ipinadala nila bago ang tunog, ay nagpapakita ng itsura ng mundo 250 milyong taon na ang nakalipas, bago pa naghiwa-hiwalay ang malalaking kontinente. Ipinapakita nito na ang kanilang kasaysayan ay mas matagal pa kaysa sa atin. At saka, kaya rin nilang ipamana sa pamamagitan ng gene ang mga alaala ng nakaraang henerasyon. Buti na lang at hindi napunta sa pinakamasamang direksyon ang lahat. At least, nagpakita sila ng intensyon na makipag-usap. Lumabas sa kubyerta ng barko ang kapitan, puno ng paghanga. Hindi niya akalain na ang dagat na pinakapamilyar sa kanya ay nagtatago ng mga nilalang. Nakatatakot, 20 taon na ang nakalipas, miyembro ka pa ng hukbong dagat, makapal na yelo ang dinadaanan noon, pero ngayon, mga pira-piraso na lang ng yelo ang natitira sa karagatan, pati ang mga veterano'y puno ng pagsisisi ngayon. Ikaw ang huling nakasalamuha kay Alicia. Kung nakinig ka lang kay Charlie noon, tungkol sa nakitang pilak na liwanag, baka hindi mo iniwan si Alicia mag-isa. Biglang nagsalita si Charlie sa tabi mo. Parang sinabi niyang ang nilalang na iyon ay pumasok sa katawan niya, hindi para manakit. Sa pamamagitan nito'y mauunawaan ko ang kalagayan ni Samantha at kung bakit may katuwiran ang kanyang nararamdaman. Para itong unang pagkakataon nating makakita ng isang intelihente nilalang. Gusto ko ring magsaliksik pa sa silid pahingahan ng sasakyang pangkalawakan. May ibinigay na balita si Mr. Mifune sa kapitan. Ilang araw na ang nakakaraan, tinamaan ng napakalaking tsunami ang baybayin ng Nigeria. Maraming residente ang nasalanta, kasama na ang pamilya ng unang opisyal ng barko. Nariyan din pala sila. Pagkatapos mapanood ng kapitan ang video, pinatawag niya ang unang opisyal para makausap. Kasabay nito, 2 marino na nakasuot ng proteksyon ang pumunta sa drainage compartment at kumuha ng isang malaking lalagyan ng tubig dagat na may lamang mga cell ng marine organism. Ipinadala nila ito sa laboratorio ni virus expert Cecile para mabilis na mapag-aralan ang mga katangian nito. Ngunit sa isang regular na pagsusuri, hindi sinasadyang natuklasan nila na mabilis na kayang patayin ng ketamine ang mga sel nito. Mabilis na napansin ni Mifune na nasa tabi niya, maaari nating gamitin ang paraang ito para patayin sila. Nagulat ang lahat ng eksperto na naroon. Hindi raw kumakatawan sa aktwal na resulta ang resulta sa laboratorio. Hindi na napigilan ni Seeger na paalalahanan tayo na narito tayo para makipag-ayos, at hindi para makipagdigma. Bigla na lamang sumigaw ang kapitan sa tabi. Anong silbi pa ng pakikipag-ayos kung kakatapos lang nilang sirain ang buong baybayin ng Nigeria? Sinubukan lamang ni Seeger na ipaliwanag na marahil ay nagsimula ng mabuo ang tsunami, bago pa ang pakikipag-ayos. Matibay pa rin ang paniniwala ng kapitan, isang dating sundalo, sa kapangyarihan ng kamao. Kung may hawak na paraan para labanan ang kalaban, dapat gamitin iyon. Sabi ni G. Mifune, pinili niyang sumama sa kapitan, kahit na gusto niyang makipag-ayos. Pero dapat ding malaman ng kalaban na mayroon tayong armas. Para makontrol natin ang negosasyon, kailangan nating magawa iyon. Iminungkahi ni Cecile, ang dalubhasa sa virus, ang neutralisasyon. Maaari nating subukan ito sa maliit na saklaw, para hindi ito magdulot ng malawakang polusyon sa karagatan, at para malaman din nila ang ating plano.
Nag-isip-isip ang lahat, at isa-isang tumango. Si Leon, ang eksperto sa balyena, ay may ibang paraan. Muntik nang maubos ang mga humpback whale noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Pagkatapos ay nagpatupad ang mga tao ng iba't ibang hakbang para sa proteksyon nito. Para matulungan silang makasurvive, Leon maaaring gayahin ito bilang tunog ng balyena. Ipaparating na nagmamalasakit din ang mga tao sa mga nilalang sa dagat. Cecil, nagsimula na ang paghahanda sa eksperimento ng pagkalaso ng selula ng nilalang na iyon sa silid ng pag-alis ng tubig, kasama ang 2 scuba diver na nakasuot ng protective gear. Unti-unting lumalapit sa silid ng pag-alis ng tubig, lahat ay nakapansin at kinakabahan sa bleachers. Nang bumagsak ang isang patak ng ketamine sa tubig dagat, mabilis na sumikat ang isang pilak na liwanag. At sa sumunod na sandali, isang malaking jelly-like substance ang lumitaw, kasama ng matalas na daluyong ng high frequency. Nang bumalik ang lahat sa katahimikan, naputol ang kuryente ng buong barko, at ang kasamang diver ay lumulutang sa tubig, hindi malinaw kung buhay pa o patay na. Nagpapanik ang lahat at binuhat siya para bigyan ng first aid. Sa kasamaang palad, nabigo pa rin sila. Pero hindi pa ito ang pinakamasama, hindi na mapaganya ang makina ng exploratory ship ngayon. Kaya unti-unti na lang itong aanurin ng agos ng dagat. Hindi nagtagal, bumangga ito sa isang maliit na iceberg. Habang natutulala ang lahat, isang malaking liwanag na pilak ang lumitaw at tinangay muli ng agos ang submersible. Lahat ay napanganga sa pagkabigla. Hindi nila inaasahan na ganito kabilis ang paghihiganti. Sa control room, humihingi ng tulong ang mga tripulante. Biglang nang inig muli ang submersible. Ang ritmo ay parang gusto nitong wasakin ang sasakyan. Namutla ang kapitan sa loob ng cockpit. Sinamantala ni Seeger ang pagkakataon. Nasa agos tayo. Halos imposible na silang patayin ngayon. Ang tanging magagawa ay mamuhay. Nang mapayapa, kailangang mabilis na iparating ang mensahe ng mabuting kalooban. Si Samantha sa tabi niya ay medyo dismayado. Hindi ma-start ang sonic wave device. Kailangang maayos muna bago makapagpadala ng impormasyon. Nang makita ang probe na mabilis na lumulutang, nag-alala si Seeger na hindi na aabot sa oras. Kaya nagmungkahi siya ng isang matapang na ideya. Gusto niyang mag-inject ng marine organism cells sa katawan sa namatay na diver para magsama ang mga cells nilang dalawa at maging isa. Sa gayon, marahil ay mapaparamdam natin sa kanila. Ang mga tao, sa totoo lang, ay mga nilalang na katulad nila. Ngunit hindi gaanong karami ang mga nilalang na iyon sa dagat. Kailangan kong ipamaneho kay Charlie ang submarino para dalhin ang bangkay ng baboy sa mas malalim na lugar. Sa sandaling ito, ang probe sa ilalim ng ating kontrol ay bumangga sa isang napakalaking iceberg. Hindi na marami ang natitirang oras para sa lahat. Baka hindi umabot ang tulong. Kailangan na lang lumikas gamit ang helicopter. Ang ilan sa mga tao, una, ay ang managing director ng Shipang Corporation. Gusto niyang kumbinsihin ang malaking boss na si Mifune na sumakay sa eroplano. Hindi inaasahang desidido silang manatili, dahil ito ang kritikal na sandali para makapag-ugnayan. Sa karagatan, ang pinakamahalaga ngayon ay madala ang mga sugatan. Si Alicia ang mauuna, kasama si Cecil bilang doktor na naka-assign sa kanya. Bago umalis, maingat niyang ibinigay kay Charlie ang isang tube ng cells. At banili na nitong iturok sa puso ng maninisid sa huling sandali. Kung hindi, baka magkaroon ng rejection kapag natagalan. Biglang yumanig ng malakas ang barko. Hindi inaasahang dinala ng liwanag na pilak si Theo sa isang malapit na iceberg. Nagkatipon ang lahat habang paalis na ang rescue helicopter. Tuluyan ng napaligiran ng mga iceberg ang exploration vessel. Kahit pa bumalik ang kuryente, hindi na sila makakatakas. Isang pinagmamasdan ni Cecil mula sa helicopter ang nasa ibaba. Dinadasal niya ang ligtas na pagbabalik ng kanyang mga kasama. Samantala, handa na si Charlie. Inilagay na rin ang diving suit sa upuan. Matapos dahan-daang bumaba ang lifting platform, muling sumisid ang submarine sa kailaliman ng dagat. Kasabay niyon, natapos na ring ayusin ni Samantha ang kagamitan sa pagpapadala ng tunog. Ginagamit nila ang mga tunog ng balyena para patuloy na magpadala ng senyales ng pagkakaibigan. Habang patuloy na lumulubog ang submarino, isang masiglang ekspresyon ang sumilay sa mukha ng babae. Malapit na siya sa lungga ng misteryosong nilalang na ito. Habang pinagmamasdan ang mga nagniningning na kulay na lumulutang sa paligid, biglang may napansin si Charlie na isang malaking problema. Matagal nang namatay ang mga diver. Mahihirapan na silang buhayin kahit paggamitin ng injection. Maaaring hindi nila matanggap ang mensahe. Ang tanging makakapag-usap ng mapayapa ngayon ay ang mga nabubuhay na nilalang. Kaya ko lang maging tulay sa komunikasyon ng dalawang panig. Matinding tumutol ang lahat sa loob ng cockpit. Sayang lang at maingay ang komunikasyon. Dali-dali silang nawalan ng komunikasyon kay Charlie. Nang mga oras na iyon ay hinubad na ni Charlie ang kanyang jacket, dala ang isang hyringilya, umupo siya sa escape pod sa likuran. Pagkasara ng isolation door, agad niyang sinaksak ang hyringilya sa kanyang puso, pinindot niya ang escape pod release switch.
Isang malaking halaga ng tubig dagat ang nagsimulang pumasok. Lamang naramdaman ni Charlie ang matinding lamig, at patuloy na humihinga ng mabilis, hanggang sa tuluyang takpan ng tubig dagat ang kanyang ulo. Unti-unti rin siyang nawalan ng malay nang bumukas ang pinto ng escape pod. Dahan-daang lumutang si Charlie palabas, at lumapit ang nilalang na para bang may nararamdaman. Ang mga kumikinang na tuldok ay naging mga hibla, dinala si Charlie palayo. Napansin ng lahat ang kakaibang sitwasyon. Alam nilang malala na ang kalagayan ni Charlie, ngunit sa sumunod na sandali, ang mga blok ng yelo na nakapalibot sa probe ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan. Hindi nagtagal, malaya na muling makagalaw ang barko. Alam ng lahat na nagpapadala sila ng senyales ng pakikipagkasundo. Hindi inaasahang nagtagumpay si Charlie. Ngayon, nakalutang siya sa dagat, nakahiga sa isang malahiganteng tulay na sinag ng liwanag. Sa isang iglap, sumikat ang araw. Hamampas ang malalaking alon sa dalampasigan. Walang malay si Charlie sa buhanginan. Gamulong siya at biglang nagmulat ng kanyang asul na mga mata. Sa tingin ninyo, ang sakripisyo ba ni Charlie ay magdudulot ng tunay na kapayapaan sa pagitan ng mga tao at ng karagatan? O isa lamang itong panandali ang katahimikan bago ang isang malaking unos? Iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para mapanood agad ang mga bagong video. Salamat sa inyo!